Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay at sa ngalan ni Kristo Jesus na nagpatotoo sa harapan ni Poncio Pilato, iniuutos ko sa iyo, ang mga tagubiling ito'y panatilihin mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Sa takdang panahon siya'y ihahayag ng mapagpalang Diyos, ang makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag na di matitigan. Hindi siya nakita o makikita ni numan. Sa Kanya ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan. Amen. Ang salita ng Diyos. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Pumasok ka sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit nagpupuri sa loob ng dakong banal, purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan, siya'y Diyos na mabuti't laging tapat kailanman. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, dating ang mga taong nanggagaling sa mga bayan-bayan at lumalapit kay Jesus. Nang natitipon na ang napakaraming tao, isinalaysay niya ang talinghagang ito. May isang taong lumabas para maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik, may binhing nalaglag sa daan at nayapakan, at ang mga ito'y tinuka ng mga ibon. May nalaglag sa kabatuhan, at pagtubo ay natuyo dahil sa kawalan ng halumigmig. May nalaglag naman sa dawagan. Lumago ang dawag at ininis ang mga binhing tumubo. Ang iba'y nalaglag sa matabang lupa. Tumubo at namunga ng tig-100 butil at malakas niyang idinugtong. Makinig ang may pandinig. Itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinghagang ito. Sumagot si Jesus, "Sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit sa iba'y sa pamamagitan ng mga talinhaga, upang tumingin man sila'y hindi makakita at makinig man sila'y di makaunawa. Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga nakinig. Ngunit dumating ang diablo at inalis sa kanilang puso ang salita upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga nalaglag sa kabatuhan ay ang mga nakinig ng salita at tumanggap nito ng may galak. Ngunit hindi ito tumimo sa kanilang puso. Naniwala silang sandali, subalit sa panahon ng pagsubok ay tumitiwalag agad. Ang mga nahasik naman sa dawagan ay ang mga nakinig, ngunit ng malaon ay nadaig ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan, kaya't hindi nahinog ang kanilang mga bunga. Ang mga nahasik naman sa matabang lupay, ang mga nakinig ng salita. Iniingatan nila ito sa kanilang pusong tapat at malinis at sila'y nagtitiyaga hanggang sa mamunga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat, ating pagnilayan ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Sa ating ebanghelyo ngayon, ang maghahasik ay naghasik ng binhi sa pag-asang tutubo ito. Ngunit ang ilan sa mga binhi ay nayapakan, tinuka ng ibon, natuyo at ininis ng dawag. Talaga namang nakaka-frustrate, di po ba? Kaya nakakatuksong sumuko na lamang. Ngunit may ilang binhi na nalaglag sa matabang lupa at yun ang tumubo at namunga ng 100 butil. Buti na lang hindi sumuko ang manghahasik
doon sa mga pagkakataong hindi tumubo ang kanyang hinasik. Kung hindi, hindi niya masasaksihan ang masaganang bunga. Ano po ang punto para sa atin ngayon? Kapag ang salita ng Diyos ay namunga, kahit sa iilang tao lamang, ito ay sulit na. Ang santong pinararangalan natin, ginugunita ngayon ay ang Koreanong pari na si San Andres Kim Taegon. Nag-aral siya sa seminaryo sa China at naordinahang pari sa Shanghai noong 1845. Bumalik siya sa Korea upang magpahayag ng pananampalatayang Kristiyano ng patago, kahit pinagbabawal ito. Ngunit pagkaraan lamang ng 13 buwan, siya ay inaresto, itinorture at pinugutan bilang martir. Kasama niya ang pinararangalan ng laikong katekista na si San Pablo Chong Hasan at ilang pang mga kasamahan nito, mga 103 Koreanong martir. Maari nating sabihin nung panahong yon, hindi tinanggap ng lipunan ang salita ng Diyos kaya't sila'y pinatay. Pero hindi nasayang ang lahat ng itinanim at pinagsikapan ni San Andres Kim Taegon. Sabi nga ni Tertullian, "The blood of the martyrs is the seed of the church." Ngayon, merong humigit kumulang halos 6 na milyong Katoliko sa Korea. Kaya hindi nasayang ang lahat. Minsan, kapag ako ay nagbibigay ng homily sa misa, naisip ko kung talaga bang nagbubunga ang aking pagbabahagi. Kung may nakikinig sa mga tao na nagsisimba. O baka naman ang iba ay kung saan-saan na lang ang kanilang pinagkakaabalahan at iba ang kanilang iniisip. Sa totoo lang, iilan lamang ang nagsisimba kumpara sa populasyon ng parokya. Pero paminsan-minsan, may lumalapit sa akin pagkatapos ng misa at nagpapasalamat na sila'y na-touch sa tulong ng salita ng Diyos. At kahit kaunti lang sila, ito ay malaking konsolasyon sa akin sapagkat sapat na nagbunga ang Espiritu Santo. Kaya naman mga minamahal na kapatid, kung tayo ay may ginagawa para sa Panginoon, halimbawa tayo ay nagbibigay ng talk, nag-aalay ng panahon, nagbo-volunteer, namumuno sa isang proyekto sa simbahan. At para bang walang resulta, huwag sana tayo mapaghinaan ng loob. Dahil kahit isa lang ang makatanggap na handa ay magkakaroon ng masaganang bunga at laging sulit ang lahat ng ating pagod at hirap. Kaya magandang tanungin natin sa ating sarili, paano ko sisiguraduhin magpapatuloy ako sa aking pagsisikap na palaganapin ang salita ng Diyos, tanggapin man ng mga tao o hindi?